Aminado ang CEO ng Rosemar Skin Essentials na si Rose Marta na malaki ang naitulong ng TikTok at iba pang social media platform sa paglago ng kanyang negosyo. Biruin mo nga naman, Pebrero lang ng taong ito, 2022, niya sinimulan ang pagpapalaganap ng nooy sabon pa lamang na produkto niya, ngayon malagang malago na ito at nadagdagan pa ng ibang produkto na nakadaragdag sa lalong ikagaganda ng mga babae o ikagugwapo ng mga lalaking gumagamit ng kanyang produkto. Sa bawat pagla-live selling nga niya sa TikTok aniya ay milyon na agad ang mga bumibili sa kanyang mga distributor. Ako lang taga-promote sa TikTok, hindi ako yung tumatanggap ng orders nila, bale tinutulungan ko ang mga distributor ko na mapalakas ang sales nila. Syempre kumikita na ako sa pagkuha nila sa akin, so hayaan natin na sila naman ang kumita sa mga bumibili, kwento ni Rosemar nang makahuntahan namin ito. Nakatutuwa rin ang istorya niya at talaga namang inspiring ang kwento ng buhay niya noong nag-umpisa lang bilang extra sa mga TV show pero ngayon ay sikat ng TikToker at matagumpay na negosyante. Kaya pala namumukhaan namin siya dahil ani Rosemar, nag-extra siya noon sa Kapuso Mo, Jessica Soho at naging contestant din sa Wawawan ni Willie Revillame, pero mukhang mas napagtagumpayan niya ang pagiging negosyante dahil nang simulan niya ang kanyang skincare business, doon siya pumatok at nag-boom. Nag-umpisa si Rosemar sa maliit na puhunan pero ngayon, may 100 million pesos na sa kanyang bank account, dagdag pa ang 5 ng properties, 2 sa Laguna, 2 sa Tagaytay, at 1 sa Batangas. Self-made rin si Rosemar na kahit wala siyang celebrity endorser patok na patok ang kanyang skincare products. Pero kung sakali nakukuha siya ng celebrity endorser, gusto niya si Dingdong Dantes na childhood crush niya. At kung gusto nyo pang malaman ng maraming kwento sa buhay ni Rosemar, manood ng Magpakailanman ni Mel Chanco dahil isa ang buhay niya sa itatampok dito. Nang tanungin namin ang sikreto ng pagyaman niya, ito ang isinagot niya: sipag, tiyaga, at tiwala na maaabot mo ang lahat ng bagay sa buhay. Mula sa pagtitinda noon sa isang simpleng pet shop, isa na ngayong milyonarya, may-ari ng malaking bahay sa Tagaytay, at namimigay ng pera at ibang premyo ang vlogger na si Rosemary Tan Pamulaklakin o mas kilala na si Rosemar. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang tagumpay? Sa programang I Wonder, sinabing nag-umpisa lamang si Rosemar noon sa live selling ng dog food sa dati niyang negosyong pet shop. Before pa man ako mag-social media, isa lang akong simpleng tao na mahilig magtinda ng magtinda. Kahit anong pwedeng pagkakitaan ibinibenta ko talaga. Pupunta ako ng Quiapo, Divisoria, kahit saan. Minsan bumibili ako ng sako-sakong dog food sa Cartimart tapos pasan-pasan ko yun sa likod ko habang nag-aaral ako ng kolehiyo, sabi ni Rosemar. Mula sa pagtitinda noon sa isang simpleng pet shop, isa na ngayong milyonarya, may-ari ng malaking bahay sa Tagaytay, at namimigay ng pera at ibang premyo ang vlogger na si Rosemary Tan Pamulaklakin o mas kilala na si Rosemar. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang tagumpay? Sa programang I Wonder, sinabing nag-umpisa lamang si Rosemar noon sa live selling ng dog food sa dati niyang negosyong pet shop. Before pa man ako mag-social media, isa lang akong simpleng tao na mahilig magtinda ng magtinda. Kahit anong pwedeng pagkakitaan ibinibenta ko talaga. Pupunta ako ng Quiapo, Divisoria, kahit saan. Minsan bumibili ako ng sako-sakong dog food sa Cartimart tapos pasan-pasan ko yun sa likod ko habang nag-aaral ako ng kolehiyo, sabi ni Rosemar. Near-repack ang mga ito at makikipagkita sa kanyang mga buyer sa LRT. Nang mauso ang pagbebenta online, nagbenta na rin siya ng iba pang produkto. Dito napansin ng netizens ang galing ni Rosemar. Matapos magkaroon ng online presence, pinasok na rin ni Rosemar ang vlogging at ibinahagi ang kanyang mga karanasan, challenge, at pamimigay ng mga papremyo sa kanyang followers. Bukod sa nakabili ng malaking bahay, may koleksyon din sila ng mga totoong mamahaling sasakyan. Dati kasi, mga laruan lang ang koleksyon ng kanyang asawa. Sa kabila nito, hindi nakaiwas si Rosemar sa ilang puna, gayunman, mas mahalaga para sa kanya ang pagtulong sa tao. Hindi naman daw lahat tinutulungan ko, hindi naman daw totoo ang pagtulong ko, marami pong ganyan talaga. Pero tulad nga ng sabi ko, hanggat may isang natutulungan, hanggat may mga taong natutulungan na tunay na nangangailangan, sabi ni Rosemar. Marihing itinanggi ng negosyante at social media personality na si Rosemar Tan na ginagamit lang niya ang sikat na sikat ngayong si Diwata. Totoo at sincere raw ang ginawa niyang pagtulong kay Diwata dahil naniniwala siyang deserve nito ang magkaroon ng maganda at masayang buhay. Kwento ni Rosemar sa kanyang mga Facebook post, niregaluhan niya ng bagong bahay si Diwata bukod pa sa 5 million pesos worth of endorsement, products, at cash mula sa iba't ibang brand na nakipagkalab sa kanya. Personal pa siyang nagpunta sa parese ni Diwata para iabot ang kanyang mga regalo. Binigyan din niya ang tinaguriang Paris Queen ng imported Saint Bernard Puppy na nagkakahalaga ng 300,000 with matching lifetime supply ng dog food. Hindi po ako nag-iwan sa location ni Diwata ng kahit anong may tatak Rosemar kasi di para gamitin ko siya sa brand ko.
Busilak ang aking puso sa pagtulong at di para gamitin siya. Bagkos, ibang mga brand ang binayde ko ng mga tumulong sa akin para mabigyan ng isang year endorsement si Diwata para may monthly pumapasok sa kanyang pera. Dahil di naman habang buhay malakas siya at ang PRS niya ang nakasaad pa sa FB post ni Rosemar. Mensahe pa niya, salamat sa mga tumulong sa akin para makapagpaabot ng tulong din kay Diwata. Hindi rin para i-monetize ko ang mga videos ko with Diwata, masaya na ako na natulungan ko siya. Tamang post lang dito sa Facebook ng souvenir, hihihi. Buong puso na pasasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at nagmamahal, aniya pa. Napaiyak naman sa sobrang kaligayahan si Diwata nang matanggap ang mga regalo ni Rosemar. Aniya, matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay kaya answered prayer at dream come true para sa kanya ang pasorpresa sa kanya ni Rosemar. Game na game niya ring ibinahagi ang tagumpay ng kanyang negosyong makeup line sa longest running noontime show na Eat Bulaga nang maging guest siya sa segment na Bawal Judgmental nitong Lunes, September 26. Nagsimulang makilala si Rosemar sa social media, partikular na sa TikTok dahil sa kanyang mga dance videos. Aniya, ang content ko lang po before is nagsasayaw-sayaw lang po ako and nung pandemic lang po ako nagsimulang mag-TikTok tapos po pinagtatawanan talaga nila ako kasi ang pangit ko raw sumayaw. Dahil sa kanyang lumalagong social media following, naimbitahan na rin si Rosemar ng ibang beauty brands na i-promote ang kanilang mga produkto at nang tumagal, naisipan na rin niya na gumawa na lamang ng kanyang sariling brand. Kwento niya, before po, lagi lang po akong nag-e-endorse ng iba't ibang brands, TikToker po kasi ako, lagi po akong hina-hire, so naisip ko what if gumawa na lang ako ng sarili kong brand para ako yung kumita. Pebrero lamang ngayong taon nang simula ni Rosemar ang kanyang makeup line pero agad itong pamatok at lumago sa loob lamang ng ilang buwan dahil na rin sa dami ng kanyang followers sa TikTok na umabot na sa mahigit 11 milyon. Sa katunayan, kumikita siya ng nasa mahigit 5 million pesos sa pamamagitan lamang ng pagli-live selling sa nasabing app. Noong last time po na nag-live po ako, 4 hours, kumita po ako ng 8 million pesos, aniya. Pero paglilinaw ni Rosemar, ang kinikita niya sa live selling ay napupunta rin sa kanyang resellers at distributors, bale ina-affiliate ko yung mga resellers and distributors ko, yung kitang yun hindi siya napupunta sa akin, bale nagpapakapagod ako mag-live para sa mga distributors ko, pagbabahagi niya. Sa ngayon, mayroon na ring distributors si Rosemar sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ibang bansa gaya ng Canada, California at Hawaii. Sa nasabing episode ng Bawal Judgmental, sa Eat Bulaga ay naging guest din ng dating Artikulo 247 actress na si Chris Bernal at ang sexy actress na si Ara Mina. Ang sabi ng madlang people, bakit daw mayaman ka na pero ba't nagtitinda ka pa ng pares? Kasi ang taong mayaman, para sa akin, ang taong totoong mayaman is hindi tumitigil sa lahat ng income na pwede na pagkakakitaan niya, kahit maliit man yan or malaki, papasukin basta malinis na paraan magagaling ang pera. Kasi kung mayaman ka na tas gastos ka ng gastos, puro expenses, walang papasok, pahirap ka eh. Pero kung mayaman ka na pero ginagawa mo pa yung best mo para kumita pa rin, paangat ka. Isa pa ma'am, anong masasabi niyo po sa mga bashers mo? So, masasabi ko lang sa mga bashers, lalo nyo akong pinapayaman. Hindi, joke. Alam niyo sa mga bashers kasi, natutunan ko na more bashers, more blessings. Kasi, lalo ko nai-inspire at lalo akong parang na-challenge na mas galingan sa buhay. Kasi, alam mo yun, parang ang daming gustong mangbaba sa'yo, pero mas lalo ako na-challenge, mas lalo akong gustong galingan para masabi ko sa kanila na, huyo kayo sa akin. Ow, ow! Pa-invite na lang po sa... So ayan guys, punta kayo dito sa Armansion Resort and Resto Bar Tagaytay branch, kaka-open natin today. And open din syempre sa Kalawan branch natin. Kita kits guys!